sakto, kandila. Happy birthday, Andy. Nakuha nyo na ang pag-ihip namin papunta sa game number 2. It is actually Falcons AP Bren going to the red side dahil ang pinili naman ng Fnatic Onyx Philippines is to go blue. We've seen a lot of teams get their victories on this blue side, pero kita mo din yung respeto ni Coach Wynot doon sa Moscow and sa Juicin na ginamit ng Breeze kanina. And for Coach Doc, basic na, tanggalin na agad yung chip, tanggalin na agad yung Fanny. This is the red side that we're talking about. May options yan, tanggalin yung Zas dito para wala ng palitan ng mga mages. Usually, yun lang naman, yung dalawang Z ng meta mid laners natin ngayon. Yeah, and still the full views, pwede din nilang iban kung ayaw nilang mahawakan ito ng Fnatic Onyx Philippines. Kasi kung babalikan natin ng game number 1, isa yon sa mga binan ng FNOP in the first phase of the draft because we've seen how Flap TZ executed the full views. Ito na nga yung pagkakaba na yun. Kasi yung full views na naka-vengeance, grabe yung, alam mo yung haharap siya tapos mag-infernal pursuit siya tapos wala, hindi siya mabibigyan. Ganong level. Yeah. At with Vengeance as well, parang maiilang ka pang mag-pick katulad ng mga Claude. Yung mga mahilig bumanat, Babalik yung mga lang sa'yo. mabilis. Kasi babalik din lang sa'yo yung damage eh. But this time around, the Roger once again locked in for Fnatic Onyx. Flex pick ito. Yeah. Pwede sa gold lane, pwede sa jungle. The Zask is still open. The Edith is Yep. open as well. Yeah, ang dami pang opens for the side of FCAP. So Edith, I would say, is a possibility. Yung Zaz, hindi na siya as pick as much, but then mukhang yun ang magiging desisyon ng kupunan ng mga bees. But then again, this is, they chose to go with the Terizla over the Edith. At alam mo, nandito na tayo sa panahon kung saan sasabihin ko na flex pick na rin ang Tails. Alam mo, Parang dati, like a few weeks ago, madalas mong sasabihin na, ay, alam ko na kung saan pupunta yung Tenisla. Pero with that Game 1 win, I feel like they have the luxury to pick this up so early. Kasi hindi mo na alam kung saan pupunta to pag Falcons AP Bren ang gumagamit. Tsaka parang mapipilitan pang mag-pick agad ng Edith dito ang ang side ng Yep, Fnatic FNOP. Onyx. Kasi kung hindi pa nila kukunin yung Edith dito, Makuha pa. there is a world na Edith Terizla in the same team. kaya nga ang hirap nun kapag ano nang naging kaganapan kasi the moment that happens, medyo mauubusan sila ng hero. But this Louis pick, this is actually what we were, parang ito yung sinasabi ko kanina na magandang i-pick. Ayun, For tol! both of these teams, Oh my God. okay. Oh my God. Bilis. Ito yun parang, nahulog ka sa akin pati buong Yogi Boy. Ayun na yun eh. The Louis and the Edith is directly countered Yes. by this Lolita. And now, baka kailangan pang magpan ng Hanabi. Hanabi nung side ng Fnatic Onyx. Yeah, and aside from the Hanabi, no, na wow. possibility i-open, the Harith is still open for the side of FNOP and for FCAP. And since FCAP ang mauunang pipik, ibaba na nila yung Hanabi. Di na pwede. Ano na, negats na ako dyan, par. Di na pwede lumabas yung Hanabi. Masyado na kaming maraming kailangan saluhin galing sa amin mismo. Hindi na kami pwedeng dumagdag pa. Johed, Hanabi are the first bans. And the Joyd is a great band coming in from Falcons AP Friend. No? Pwede siya magtanggal ng Nola na lang. Sasabihin ko sana yung mga pang setup eh. Kumbaga, usually kasi yung Louis, prerequisite niya yung kailangan may taga-set siya pagkatapos, di ba? Para madaling pagka-diversion play, biglang dudunggol whatsoever, maka-crowd control yung mga kalaban. I think if they're not planning to ban the Harith, Julian, dapat nilang iban kasi tingin ko pipilihin pa din ng FCAP as long as open ang Julian na yan. Pero ano yan? Ano yan? Birthday ko po. Regalo nyo sa akin. Basagin win streak nila. Ayun. Ay, kinagat! Ay, Sabay! Ay! One last! Ay! Kuya, masira naman LCD ng cellphone mo. Gasgas na talaga. Pero happy birthday sa'yo, kaibigan. It's gonna be up to Falcons AP Bren para dinggin ang iyong kahilingan. But that is a Nolan and the Harith na tinanggal ng dalawang kupunan. Wow, the Nolan and the Harith taken away as well. Pakiramdam ko si Harith yung high contested pick dito sa serie nito. Kasi si Kelra magaling Julian nga ulit, mag-Harith. Si Marco magaling mag-Harith. Pero ayun na nga, basta open ang Julian. Grabe, no? Men, nakatutok na rin naman tayo kay Marco eh. With Super Marco's triple kill in Game 1 as Moscow, there are now 20 recorded triple kills this Etnep. season. So, nakarelay talaga sa Etnep na triple kills na yan. Literal na, naka-lean towards team fights ang karamihan sa mga ganap natin ngayon na madalas na uubos Yeah. pag na-wipe out, doon natatapos yung laban. Yeah, talaga nga naman, yun ang nagiging kahirapan for all of the teams almost. But then, as we head on back to the draft, Tigreal, is a possibility. Wow! And the Ruby, na mukhang mapupunta sa gold lane at this Oo. point. I like this. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Kailangan ng Louis, ng setter. At saktong-sakto, kumuha na sila ng dalawa pa. May Tigreal na, tapos may bawas ng Gold Lane Ruby. And hindi naman na pwedeng magdigi ang Oo. Falcons AP Bren. Hindi na. Claude, I think, gold lane na lang ang natitira nilang hero na
Open Claude. Melissa, pwedeng i-pick ang Melissa. I think it was yesterday. Nag-debut TNC, pick TNC. ang Melissa here in the tournament. So yun na lang eh. Parang nagkakaubusan na rin kasi. Binan nila si Super Marco but Carry is still available for them. Hindi ka naman magkakamali sa carry. You can never go wrong. Para sa akin, ito yung marksman na kung kailangan nyo ng marksman na matita, carry na lang. At this is a very fundamentally sound composition coming in from Falcons AP Bren. Pero huwag niyong kakalimutan na yung Fnatic Onyx Philippines right now, they're running a composition na alam nila kung paano laruin. And malakas din ang surprise mechanic because of that diversion play. So, kailangang mag-watch out for ng Falcons AP Bren or else ma-extend tayo to a game decider, game number 3. The key for Fnatic Onyx Philippines, I will say, casters, pasok. Win streak ng Fnatic Onyx. Tutuloy-tuloy ito patungo sa game number 3. Ladies and gentlemen, welcome para sa ating game number 2. Kami pa rin inyong makakasama burrito. Of course, atin mo Chantel. Aabangan natin to kasi hawak ni Super Prince yung isa sa mga heroes na tumatak talaga sa kanya. Oo, parang ano niya na to, kung may hero lang din na pwede mong gamitin na paulit-ulit kahit nakapikit. Meron ibang ganun eh, hindi, joke lang. Pero yeah, nung time na yun, Arlot pa yung kasama nila, so gamay na talaga yung mga positioning din pagdating sa mapa. Paano kaya nila kukontrahin yung sabihin na natin explosive play from FK? Pero sa kabilang panig naman ay meron ding Lolita. So pwedeng harangan yung mga dispersion play na pwedeng gamitin dito ni Super Prince para doon sa duality. And nakita ko nga kanina doon sa drafting phase, tinanggal din talaga yung Hanabi. Kasi nga kung maalala natin, Falcons AP Bren ang gumamit nun, di ba? Oo nga pala yung mga heroes kasi na hindi mo ine-expect na nakakasalubong mo sa RG, biglang lumalabas eh. Ay! Ay, hindi mo din ine-expect. So nakakalimutan agad as early as now ang ating mga junglers. But nakita natin na naunang nag-level 4 dito si King Kong. Iba talaga ang kalibre ng isang Julian na nag-level 3 kasi kumpleto na yung enhanced isang Lahat ng enhanced enhanced. skills mo, yung chain, yung sword at yung sight. Habang Fnatic Onyx naman ngayon, naramdaman nila yung sakit naramdaman nila yung damage ni Kyle TZ. So ngayon ay kailangan muna nilang kumalma. Ano pa naman, 20 seconds pa naman para doon sa unang turtle ng ating game. And dito sa may bandang ibaba, magandang pag-usapan to, Super Marco versus Kelra. Paano ba yung match-up ng isang Ruby versus Akari? Pero kasi kung hero lang din, sabihin na natin yung range dito nung isang Super Marco or na isang Akari. Sinabi ko hero pag-uusapan, tapos binanggit ko si Super Marco. Yun No? nga eh. Pero yung range ay sabihin na natin mas melee yung isang Ruby. But anyway, mamaya natin pag-uusapan yan. Kasi meron ng pagpasok doon. King ko makakakuha ng third dahil Flap TZ ang kanyang tatargetin. At halos mawawala ng anak buhay kay TZ. Ay nakatakas pa rin. Pero nagamit na yung Revitalize at si Pew alis muna doon sa spawn. Okay, dami nagamit sa ultimates doon. 4 na ultimate para sa Falcons AP Bren. Pero successfully nakuha ng Fnatic Onyx yung unang turtle ng laban na ito. Pero going back doon sa match-up ni Kelra at saka ni Super Marco. Tama ka na sinasabi mo. Range obviously ay lamang si Super Marco dito. Pero kasi ang mahirap dito, yung dikitan Pag Yung nadikitan dikitang ka, laban. And kahit anong gawin mo, kayang-kaya kang dikito ni Kelra. Remember, may Don Wolf King, may extra dash kasi yan every time na i-skill siya di ba? Tapos sobrang bilis pa ng cooldown. Yeah. So kailangan na dito napaka-importante at magmamatter yung positioning ni Supermarket ever. So eto na ang abangan din natin kung paano magiging kontrahan ng ating mga post 5 for Brusco. Isang malakihang setup play. Si Ogwe naman, feeling ko pinaka magiging function niya dito is talagang haharangan at sasalagin ang mga bala or kung anumang pwedeng ibato ng Fnatic Onyx. Ang dami rin pwedeng iba to dito. Actually, si King Kong, si Super Prince, pero may diversions play sila na gagawin dito. Super Prince, nakita niya na may nakatagong spawn doon. And natunugan na agad ng Fnatic na Falcons AP Bren yung ginagawa or yung gagawin dito ni Super Prince. Ngayon, 3 minutes and 30 seconds ng ating game. Mahaba-haba pa naman. 30 segundo para sa pangalawang pagong. Naglaban na ito. Magkukuldown na rin yung diversion dito ni Super Prince. Kaya kailangan maghanda. Tingnan mo, nag-scatter na round doon sa Turtle Pit. Itong Falcons, Fnatic, Falcons AP Bren. Nalilito na ako. Parehas si Epe. Oo, tas parehas pang P. Parehas Epe. O FP parehas yung dalawa, kulang na lang ay makita ng mga nanonood sa FYP itong video natin. So nakita na rin by the way si Ogwen at 6 seconds bago magkaroon ng pagong dito sa ating game. Medyo kalahati yung buhay doon is yung Super Marco at ayan na nga, nag-spawn na at sisimula ni King Kong dito kasama kanyang mga Brewski. Super F-Cap. Magkakaroon ba na isang malawakang aluminum blast ng Ogwen dahil hindi pa sila masyado pumapasok. Yun nga, yung 4 na flicker ay available dito para sa Fnatic Onyx Philippines. Nasundot! Nasundot mga kaibigan! Ang ipinagbabawal na teknik. Oh my gosh! Parang toothpick. Minadali lang talaga. Yun yung timing ng since season 1 ng MPL Philippines ay naglalaro ka na. Alam mo na, yun yung mga milliseconds na yun. Oo, nakita niya parang, ay, narinig ko yung retry. Gamitin ko yung katabi ng pag-spawn yung sa spawn. Yung toothpick. Yung toothpick. Na-toothpick ka na. Na toothpick ang Ayan no, may Ayan, natirang sobrang liit na buhay doon.
Kaguhit na lang. Gaguhit. Ibang klase talaga itong si Pio ngayon. Naagaw yung, or nakuha na yung Torre dun sa may Ay! baba! Naku po, itong mga pangyayari nakaka-traumatize talaga. Kaya ito naman agad makukuha ng Fnatic Onyx double kill para kay Super Friends nung moment na yun. Pero nakita ng FCAP nung time na yun. Natulugan nila pero ang bilisan talaga ng reflexes dito habang yung penalty na gamit na rin ni Flap TC. Si King Kong ay mamamatay din. Uy, hindi buhay! Nakapag-dash. Nagkaroon ng lifesteal nung moment na yun. So, ang naging casualty lang. Doon sa moment na yun, it's Flap TC. Oo nga pala, no, pag nagtatransform ka kasi from wolf to human form, may extra shield ka na nakukuha and yun yung naging reason bakit nabuhay si King Kong doon sa nangyari na yun. But then again, dahil sa mga team fight na naganap, lumamang na ng 1.2k ang Fnatic Onyx Philippines. Si King Kong ay umiikot-ikot lamang din habang ang ganda ng flow nila dun sa may top lane. Alam mo, pati yung mga MPL fan, nakikita na natin yung support. At naman, sabi dito ni Kazumi, okay yan kasi si Super Prince ang gumagamit ng Luigi. Oh, tapos meron din na supporter naman ng FK pa, si Adliv, a newbie guitarist. Oh, ito yung carry para makunat ng mga kalaban. Oo nga, kasi meron nga naman talagang true damage na nanggagaling dun sa kanyang mga shurikens. Ngayon, ikatlong pagong ng laban na ito, Fnatic Onyx Philippines, yung naghahanap ng pwesto pero maganda na ang nakuhang posisyon ng Falcons AP. Diversion play sila Oh, gagawin! ay! Huli ka! Hindi pala. Oo, nakapag-dash away. Si Caldici ng moment na yun. Yung mga sinasabi natin pag nakita mo kasi yung portal, yung diversion, parang mapapaisip ka, itutuloy ba nila to o hindi? Or nagzo-zone out lang talaga? At ang sinozone out nila ngayon si Kirk Brosco! Ay makakapag-implosion ng moment na yun. Oh! Grabe naman! Yung success rate na makuha dito ng Few, yung turtle. At dediretso mga Bruce goes down. Makakapalay dito si King Kong pero na-target na rin shot na si Kel Ra! At makakapag-wolf form. Pero Falcons AP, Bren, sila yung nanalo sa teamfight na yun. Hindi ako makapaniwala dito. Dalawang bagong nakuha ni Pew, mga kaibigan. Hindi naman, ito yung mga hindi na mapaliwanag ng siyensya. Ito na yun. Alam nyo kasi guys, nung mga panahon na tinawag na idol ng mga kids, Si Pew. si Kuya Few ay dati pang jungler. Retribution holder siya nun. Naalala ko nung mga Silina, mga Kagura, yung mga ginagamit niya. Tas High mga school pa Gushon. lang ako nun. High school ka pa lang ba nun? Grade 6 pa lang ako nun eh. Ganun. Pero kidding aside, nakita natin yung expertise and yung experience talaga ni Pew. Lahat ng hero na laro nito eh. Kasi ang dami na rin role na dinaanan nito, di ba? So again, Fnatic Onyx, nakita natin parang all throughout itong laban na ito, kinokontrol nila. Pero dahil din sa dalawang pagong na nakuha ng Falcons sa AP Bren, nakukuha na nila yung momentum or nabalik nila yung momentum dun sa kanila. Ngayon, patungo na tayo sa mid-part. Kailangan lang nilang mag-ingat dito kasi hanggang ngayon hindi pa rin namamatay itong si Bulletproof Super Marco with 003 na KDA. Tingnan mo naman, Siya din. napakayaman din. Oh, siya ang nasa tuktok ng gold received. So 5,700. So again, para sa Fnatic Onyx, maganda sana yung setup play kanina. Yeah. Nagkaroon na nga lang ng counterplay dito yung Falcons AP Bren. So ito na yung mga moments, no? Ito yung kinagandahan sa high level of MLB na nakikita natin from the team sa MPL Philippines Season 14. Wow, kompleto. Hindi sila masyadong nagbibigay ng information at kung maaari lang na hindi na sila gumalaw sa mapa. Ganon yung ginagawa nila. Pero alam niya, nag-side ng FCAP na nandun yung mga players dahil meron din spawn. Si Pew kanina. Magte-teleport. Ang biggest question dito, magte-teleport ba ang Fnatic Onyx bago mag-team fight sa Lord? Ay, ang ganda ng ginawa ni Flap TC dito. Actually, masasagot din mamaya eh. Lalo na si Flap TC. Alam niya kasi na may nakatago dun sa may pixel eh. Kaya binabato-bato lang niya ng mga lason jutsu eh. Itong Lord na ito. Ayun, oh. Ayun, makikita mo kasi kagad Masakit yan eh. Kapag nag-react yung Lord, tapos patungo doon sa may pixel, ibig sabihin, may taong nakatago doon, di ba? Oh, wait lang. Si Kirk ay nakaabang din. Ang ganda ng ginagawang pag-control doon sa nakuha. Uy, wait lang. Si makukuha si Flap TC. Ginugulat Hinatak tayo. lang. Oh, hinatak lang. Kasi kung nagkataon din ay hindi maharangan ni Ogwen yung vacuum dito ni Super Friends. So more discipline na pinapakita dito ng Fnatic Onyx kasi nakita nga rin nila yung counter initiation na pwedeng gawin ng FCAP. So 9 minutes sa ating game. Again, napaka na to, parang nagkakasaikuhan na lang yung mga teams natin kung magkakaroon ba ng team fight or not. Kung kukuha muna ba sila ng player. Pero isa lang ang pinakamasasabi natin, tuloy pa rin ang hatakan. At ang una na hatak, si Few. Kung ano yata kanina nakuha kasi dalawang turtle eh. Oo, Baka nakuha yung Lord. Kung unahin na natin si Few. Inuna na kagad, 4v5 doon laban na to, pero may diversion pa din na gagawin. Walang idea dito ang Falcons AB. Ay! Implosion na naman! Dalawang mahuhuli doon. Pero makakapag-winter crown si Flap TC. Pero counter set, pero si Ken natuloy pa rin ang paghata. At si King Kong nga ay double kill na. Diretso kuha dito ng mga Sonics para sa Lord. Mabilisan lang ang pagkuha ng Lord na yon dahil sa pagkakamatay ni Few. Naging 4v5 ang laban at isinuko na ng Falcons AP Bren yung Lord na iyon na malayong makukuha ng Fnatic Onyx Philippines. Mahaba-haba pa to. 1.6k gold lead ang nakuha ng Fnatic Onyx doon. Pero buhay na rin naman or pabuhay na rin naman yung ilan sa mga members dito ng Falcons AP Bren. So makakadepensa pa sila. And with the kits na meron sila,
obvious na kaya nilang kunin itong unang Lord na to. Oh, tsaka alam mo dito para sa Fnatic Onyx, parang ang ginagawa nila, pag nahanap nila kung nasa si Ogwen, sobrang line and diversion nila kay Ogwen para makahigop. Oo. Dito si Super Friends kasi sabi nga natin parang yun yung pangsalag, di ba? So parang ganun yung nangyayari. So naku, maaagawan pa si Kaltin dito ng purple buff. So talagang sakop na ng Fnatic Onyx yung mapa. Yeah, and napansin ko rin si PU ay naka-roam boots na rin dito, no? Para sa additional na ano kapag nakaka-kill siya. O wait lang, mayroong Ayun. diversion play na pinaplano na naman. Na-trauma bigla no, kung saan pupunta kasi hindi mo na naisip eh. Yup. Magulo na rin talaga. Actually, kapag Fnatic Onyx Philippines na naglalaro, sobrang gulo talaga. No, kung saan mo makikita yan, si Super Prince, kung saan bumabato, and kung ano-ano mga dispersion and rotation, and si Dusko. Ito yung nakakatakot. Yung combo, for sure naman, nakasalubong niya na sa RG yung mga ganito eh. Yung mga Tigreal. Isang set lang ako. Set lang. Tingin na. Tingin sa akin. Ganun na yung mga nagiging call dyan. And yung pagkasasama ng Louie at ng Tigreal ay talaga nakakatakot. Oo, narinig na naman natin yung mahiwagang conceive! Ay! Pero Rizal wala tatamaan sa moment na yun. Kaya ang perfect target nila is gonna be Flat TC pero mga Winter Crown nagkakalimutan doon. Pero makahatak pa rin dalawang players na F-Cap. At tuloy pa rin yung laban natin. Super Marco free hit. So walang casualty nung moment na yun. Pero tama ang naging reaksyon na ating crowd napasigaw sila after nung pagkakagamitan ng mga skills. Kahit siguro yung mga teammates dito ni Flap TC na pasigaw din pagtalon niya doon sa penalty. So walang tinamaan, buti na lang meron siyang Winter Crown para makaligtas siya doon sa pwedeng ibigay sa kanya at ibato sa kanya ng mga skills dito ng Fnatic Onyx Philippines. Ang ganda ng hugot ni Kelra, but then again kulang pa rin sila doon sa damage dahil nga sa kunat din ng mga hero dito ng Fnatic Onyx Philippines. Phantoms 80 pen, nalilito na naman ako. 30 seconds para doon sa Lord. Kasi naman parehas may F eh. Oo, parang paisip ka na lang talaga. Pero napapansin ko para sa FNOP. Ayan, F-Nock Sa sa Fnatic F-Cup. Onyx Philippines. Yan. Pagkapasok ng implosion, si Kelra naka-ready. Sa hugot? Sa hugot niya. So, mas napapatagal yung crowd control. At pag nahugot na, at saka na dito, dinidisperse or vacuum ni Super Friends. So, yun yung mga kailangan bantayan dito ngayon ng F-Cup. Para naman sa Fnatic Falcons AP Breno, again, kailangan nilang protektahan dito si Pew. Kasi yung 6-man niya na dala-dala, yung Dominator's Descent, medyo nakakagulo rin sa teamfight yan. Minsan kapag inilapag mo yan, hindi mo na alam kung sino unahin mo, yung Lord ba, yung Hero ba, o yung Dominator's Descent. Diba? And walang instant na pang tunaw dito ang Fnatic Onyx Philippines doon sa Dominator's Descent. No? Ang kailangan na lang nilang gawin dito, alagaan si Pew, wag mahuli, kagaya nung nangyari nung unang Yung Lord kanina, no? na nahuli kagad. Reverse ata nila Oo, to. parang fast Lord yata. Tingnan natin. Naku, napigilan na nailayo doon si Kaltisi. Karoon si Kiko nakakakuha dito ng Lord. Dediretso yung baan ng Falcons Heavy Friend. Ginamit na naman yung Winter Crown. Pambuhay pa rin dito si Flap TC. At si Kenra medyo aaray ng moment na yun. So walang casualty para yung side. Na-identify pa rin si Kikong. Konting lang. Pero kakaibang active at nakikita natin. At ayun na nga. Quick with again. Buhay pa rin sila dito pero si Flatty siya magiging next at target. Yung Gwen na kailangan na tumakas. Buti na nandun yung nakakapatay na ba siya ilipate dito ni Kyle TZ. Ay, may TV naman! Ay, bulaga! Walang tatawa ng moment na yun. Kaya si Bruce ko naman makukuha nila si Kendra dito. Ay, merong crowd control lang naman. Pero great para sa kanila. Pero grabe mga paghatak. Kaya naman sakto. Dito si King Kong. Pero si Kaltisi na double kill din. Naku po! It's gonna be a shutdown para dito kay King Kong. And a wipeout para sa Fnatic Onyx. Nagmamadali at sumisigaw na ang mga Sonics. Ito na ata ang pagtatapos. At unti-unti na nga kinakalmot at kumakatok ang game number 3. Fnatic Onyx Philippines. Grabe! Hindi tinawag na super star match. Super star match lang ata. Kasi daming super star match.